if the body is subjected to coplanar system of forces, then only normal force, shear force, and bending moment components will exist. Okay? So, yun lang yung mag-exist. So, meaning, draw tayo. So, sabi dito, cross-section at C. Wait lang ha. Yan, at C. So, tapos, ang mag-exist lang sa coplanar system of forces ay normal force. Normal. Oops, ba't ganun? Normal force, shear force, at bending moment. So, yan lang yung mag-exist sa pagka-planar loadings. So, ngayon, sabi sa procedure for analysis kahapon, diba, tandaan nyo yung first, decide which segment of the body is to be considered first. So, dito kasi sa ACB, sa beam ACB, so nakikita nyo, nakakonect siya sa isang fixed support. Yun yung A. Ito siya. Yan, nakakonekta siya sa fixed support A. Okay? So, pwede kayong may option 1 and option 2 kayo para mag-solve ng problem. Yung option 1, mas madali yon kasi makukuha nyo na agad yung normal force, shear force, and bending force. While yung option 2, medyo mahaba yon. Since, as per procedure, bago mo hatiin itong beam, pag nakakonect siya sa fixed support, so kailangan mo munang i-compute yung loadings ng fixed support. Okay? So mamaya, i-discuss ulit natin yon habang nagsosolve ng fixed, pag nakakonect yung body sa fixed support. So una muna, option 1 to ha. So find, lagay muna natin, find normal force, shear force at C, and yung ating bending moments at C. Okay? So, ito yung option 1. So, mas madali to. Option number 1. So, using similar triangles. Okay? So, kasi nga, option 1, gusto ko siyang hatiin dito eh. C, diba? Cross-section C. So, hatiin ko siya dito sa C. Okay? Pag it's either ito, segment AC, or segment CB. Itong AC, itong CB, or segment AC. Okay? So, ngayon, yung option 1, ito yung mas madali na option para mag-solve or para ma-compute mo yung required natin na forces or yung mga internal loadings. Okay? So, gagamitin muna natin for option 1. So, mas madali. So, segment BC. So, CB na lang lagay natin. Yan. Kasi since ang segment CB is walang connection sa other body, sa ibang material or sa ibang support. Okay? Walang siyang connection. Kaya, gagamitin muna natin yung option 1. Yung option 2, nakakonect siya sa A. So, meron siyang fixed support. Ito, yung naka-circle. Okay? So, segment CB. So, ngayon, using similar triangles. So, meron tayong yung 270 dito. Ito, meron tayong 270. Ito yung height. Consider natin yung mga Newton over meter na height. So, 270. So, consider natin to as triangle. So, di ba, shape naman siya ng triangle. So, meaning, ang height ng triangle is 270 per meter. And yung ating base is 9 meters. Okay? So, yung ating height na 270,
Newton over meters over yung kabuuan na base na 9 meters. So, since ang gagamitin lang natin ay yung CD, kailangan nating makompute yung height ng triangle ng segment CB lang. Okay, ito lang siya. Nandito lang sa part na to. Yan. So, kung ito ay 270, ano naman daw yung height nung mas maliit na triangle? So, height over, so anong base? Base lang ng CB ay 6 meters lang. So, height ay equal sa 180 newtons per meter. Okay? So, ang height daw nitong CB natin, triangle CB, is 180 Newton meter. So, using similar triangles. Okay? So, ngayon, pag i-compute na natin, so, wait lang pala, sorry. I-redraw lang natin yung triangle. Ba't yun? Wait lang ha. So, ito yung smaller triangle. Ito yung pang segment CB. Yan. So, ito yung height niya na 180 from here up to dito. Okay. So, dito, para makompute mo yung force, ang gagamitin natin is yung area. No? Kung anong shape yan. Para makompute mo lang yung force niya. So, force is equal to, ano bang shape nito? Triangle. Ano bang area ng triangle? 1/2 base times height. Diba? So, is equal to 1/2 times base. So, ang base nito ay 6 meters. Diba? Times yung height niya, yung kakakompute lang natin na 180 Newton over meter. Okay? So, ang force natin ay 540 newtons. So, ngayon, kukompute naman natin yung centroid niya. So, nasan ba yung force na to? From distributed load, diba? Distributed load to. Gagawin natin concentrated load. Okay? So, computing the centroid, oops. X bar is equal to, since triangle to, 1/3 times base. Okay? So, 1/3 times base na 6 meters is equal to 2 meters. So, redraw ulit natin from distributed load to concentrated load. So, kung 6 meters to, yung ating CB,
So, gawin lang natin tong yan, tigto 2 meters. Hati-hatiin natin. 2 meters, 2 meters, 2 meters. So, ito pa rin yung segment CB. So, sabi dito, meron daw tayong force na 540 newtons sa 2 meters dun sa from C. Okay? So, from C, meron tayong 2 meters. So, ito na siya. Lagay lang natin yung 540 natin. Okay, tama tayo magsulat. Okay? So, yan na. From dito, makita nyo, meron tayong yan, concentrated load. Ito siya. Naging, distributed load naging concentrated load. Okay? So, dito, magbe-base na tayo dito sa concentrated load. Pwede na nating ma-solve yung hinahanap na normal force at point C, shear force at point C, and bending moments at point C. Okay? So, ngayon, magko-conclude tayo na ang normal force ko ay sabihin natin na pa-right po. Okay? Ito yung normal force. Then, yung hinahanap na shear force, upward force po siya. Then, yung ating bending moment ay positive sa clockwise direction. Okay? So, ngayon, using equations of equilibrium, equations. Of equilibrium. So, summation of forces at x-axis. So, ang gagawin ko dito, so, ang shortcut to is left is equal to right lang. Okay, so alin ba yung left? Meron ba tayong papunta sa left na? So, focus ka na lang dito sa concentrated load. Meron bang pa-left? Wala po. Diba? Zero. Walang pa-left eh. So, it's equal to, meron bang pa-right? So, ano yung pa-right? Ito lang. Itong ating normal force. So, N sub C. Normal force at point C. So, normal force at point C is equal to 0. So, ito na yung answer natin. Yan. Next. Shear force. So, summation of forces. Wait lang ha, hindi na naman sumulat. Yan, summation of forces at y-axis. So, ang ginagawa ko dito is upward force is equal to downward force. So, makikita nyo, yung upward force ay yung ating shear force. So, shear force is equal to, wala na bang upward force? So, ito lang yung upward force natin, di ba? So, wala na pong upward force. So, is equal to downward force na 540 newtons. So, ito na yung ating answer na shear force at point C. Okay? Then, last, hinahanap natin is yung bending
moments. Bending moment at point C is equal to 0. So, clockwise is equal to counterclockwise. So, tingin tayo, clockwise. Ano lang meron? Yung M sub C. Ito, M sub C lang. So, M sub C, so tama ba? Oops, wait lang. Clockwise, tama. Plus, meron pa ba? Yung ating 540. Okay? So, ito is clockwise din. Yung 540 newtons times, ita-times natin yung distance ng 540 to point C, which is 2 meters. Is equal to 0. So, bending moment at point C is equal to negative 1,080 Newton meter. So, nakuha na natin yung answer natin for option 1. So, bakit po negative? So, meaning, mali yung conclusion natin. Diba ang conclusion natin is yung atin daw bending moment at point C ay clockwise. So, mali daw yun. Kaya nag-negative. Dapat siya ay counterclockwise. So, pwedeng ganito ang answer nyo or ganito. C sub C is equal to positive 1,080 Newton meter. Newton meter. Then, counterclockwise. Ilagay nyo lang yung counterclockwise para mag-positive. Okay? So, any questions or clarifications para sa option number 1? Okay, wala po. So, ngayon, option number 2 na tayo ha. Medyo mahaba to. Okay, so pwedeng pa screenshot muna para matandaan nyo yung ating figure. Kasi next page ay parang wala ng figure eh. Okay, so dito sa option 2, so kung kanina ang gamit natin ay itong CB, 'di ba? Itong CB ang gamit natin. Wala po siyang connection sa other body. Ngayon, ang pipiliin nating ang sunod na option is segment AC. Ito. Eh nakita mo may fixed support. Nakakonect siya sa fixed support at point A. So, ang sabi, pag nakakonect daw ang isang coplanar loading sa isang connection or sa isang support. So first, decide which segment of the body is to be considered. Tapos na natin yon. Next one, if this segment has a support or a connection to another body, then before the body is sectioned, before mo daw i-cut yung iyong body or before mo kunin yung AC lang. Okay? Before mo i-cut yung AC, so kunin mo muna yung loadings at point A. Okay, bago mo i-cut, kukunin muna natin yung loadings at point A. So, meaning, i-consider pa din natin hanggang B kasi hindi pa natin siya nakakat A. I-consider natin yung ACB pa rin na beam. So, bago natin ma-consider yon, bago natin mahanap yung force or internal loadings at point A, tsaka lang tayo pwedeng mag-cut. Ika-cut na natin yung AC. Okay? So, ganito siya. Option number 2. Okay?
So, ngayon, drawingin ko lang ulit. Sige, drawingin na natin para hindi siya mahirap sundan. So, ito ay A. So, di muna natin siya ikakat ha, kasi sabi, nakakonect daw siya sa isang support or connection. A. So, pagpalagay na dito ang C and dito ang B. So, from A to C, meron daw tayong 3 meters. From C to B, meron daw tayong 6 meters. So, ngayon, meron tayong height na 270 Newton over meter. Okay? So, ngayon, kukunin natin yung concentrated load ng ating triangle A or buong beam, ACB. Okay? So, para makuha yon, we have formula na. Para makuha yung force, again, area ng ating kung anong shape to. Diba? 1/2, siya ay triangle. So, meaning 1/2 base times height. Okay? So, 1/2 base mo ay, so 3 to ha, 9 meters. Times yung height po na 270 newtons over meter. So, ang force mo ay equal sa 1,215 newtons. Okay? So, nakuha na natin yung force. Ngayon, yung centroid naman. So, centroid ng ating triangle ay equal sa 1/3 ng base. So, 1/3 times yung base na 9 meters. So, ang centroid ay equal sa 3 meters. Okay? So, ngayon, i-redraw ulit natin yung ating beam. Yung figure natin. So, A, na 3 meters. Okay? So, lagay natin yung ating force na 1,215 newtons daw at yung centroid niya is 3 meters from point A. So, ito yung 3 meters from point A and ito yung ating force na 1,215 newtons. So, ngayon, conclusion, ulit, or lagay na lang natin pala yung mga internal resultant loadings natin at point A. So, yan yung, sabihin natin siya ay A sub X na lang. Then, upward force, wala yung A sub Y. Then, clockwise, sabihin natin siya ay A sub Z. Okay? So, pwede na nating makompute yung forces or loadings ng
point A. Okay? Summation of forces at x axis is equal to 0. Left is equal to right. Ano yung left lahat? Wala. 0. And yung right natin is a sub x. Okay? Then, summation of f sub y. Ano naman to? Wait lang Yeah. Is equal to 0. Then, upward is equal to downward forces. So, tingin kayo doon sa concentrated load. So, upward force, meron tayong A sub y. And yung downward force, meron lang tayong 1,215 na force. So, yan. Nakompute na natin yung A sub x and A sub y. Next is summation of moments. So, clockwise is equal to counterclockwise. So, clockwise, ito yung A sub z. Meron pa ba? Yung 1,215 newtons times, so moments na to, meaning kasama yung distance. Distance from A to force 1,215 newtons, which is 3 meters. And meron pa ba? Wala na po. Is equal to, wala naman tayong counterclockwise, so 0. So, A sub z is equal to negative 3,645 Newton meter. Okay, nakuha na natin yung point A. So, pwede na natin siyang isection. Pwede na natin kunin yung segment AC kasi meron na tayong mga loadings at point A. So, hatiin na siya natin. So, A and C. So, meron daw tayong 3 meters. So, dito sa A, segment AC natin, so makikita nyo dito, magkakaroon siya ng, so hanggang dito lang siya, 'di ba? Dito, tingin tayo dito sa, dito muna. Wait. Yan, dito muna tayo tumingin. So, pag hinati ko to, 'di ba, ang hati nito ay sa AC, dito. So, ngayon, pag hinati ko siya, magkakaroon ng, tingin ko to ulit ha, yan, dalawa. Una, dalawang shape, 'di ba? Yung una ay ito. Oops, ba't hindi? Wait lang. Ito, siya ay triangle. And yung isa ay rectangle. Right? Dalawang shape to. Kasi una to, triangle, then rectangle. So, ngayon, ano ang height nito? So, di ba kanina na-compute na natin yung height ng CB.
'Di ba? Itong CB. Balik tayo sa taas. Compute natin yung height ng CB. Saan na yan? Na ito. 180. 'Di ba? Ito siya, 180. Height ng CB. Ngayon, pag hinati ko to, ito siya. So, magiging height nito, 180 pa din. Ano yung height na to? Itong nasa taas. Or yung triangle. Ano yung height niya? So, syempre, 270 minus 180. So, yun yung height ng ating maliit na triangle sa taas. Okay? So, siya ay redraw na natin. So, ito daw ay 270, tama, 270, ay, mali. So, AC na nga pala to, AC. So, siya ay merong ganito. So, ito yung maliit, yung mas maliit na height, and ito yung 270. So, ayan. So, ito yung 180. Newton over meter. Ito daw yung 270, diba? So, ngayon, compute natin yung height nitong maliit na triangle. So, siya ay 270 Newton over meter minus 180 Newtons over meter. So, meron siyang 90 Newton over meter. Okay? So, ngayon, hahanapin na natin. So, pwede na nating ma-convert yung triangle muna. Focus muna tayo dito sa taas, ha? Dito muna sa taas tayo mag-focus sa triangle. Hahanapin natin siya. I-convert ulit natin siya into concentrated load. So, para ma-convert mo, again, force is equal to, so, triangle siya. Ano ang area ng triangle? 1/2 base times height. So, 1/2 times base na 3 meters times height na, ano yung height ng maliit na triangle? Yung kinompute lang natin kanina na 90 Newton over meter. So, ang force niya ay equal sa 135 newtons. Okay? So, yun yung force ng ating triangle. So, ang centroid niya, so x bar is equal to 1/3 ng base. So, x, okay, 1/3 ng base ay 3. So, meaning sa 1 meter ang centroid niya. Okay? At 1 meter. So, na-compute na natin yung triangle. Ngayon, focus naman tayo sa rectangle part. So, force
is equal to base times height. Kasi rectangle na siya, di ba? So, is equal to base na 3 meters times yung ating height ng rectangle. Rectangle lang. 180 Newton over meter. So, ang force natin ng rectangle lang ay equal sa 540 newtons. So, ngayon, yung centroid naman niya, x bar is equal to 1/2 lang ng base. So, yun yung centroid ng ating rectangle. So, 1/2 times 3 meters is equal to 1.5 meters. Okay? So, ngayon, i-redraw natin. From distributed load, i-redraw natin ng concentrated load. So, from A tayo yan. So, kung 3 meters, so hati-hatiin ko lang to into 1 meter ha. Pero yung total pa rin niya ay 3 meters. So, 1 meter ito ay 1 meter, ito ay 1 meter. Okay, so ang sabi, ang force daw, so focus muna to tayo sa triangle. So, meron daw force na 135 and yung centroid niya ay 1 meters from point A. Okay, so dadraw na natin yung 135. Newtons, so 1 meter. Then, yung ating rectangle, 540 newtons daw at 1.5 meters from point A. Five 40. Okay? So, yan. May kulang pa. So, ano pa yung kulang? So, kulang pa tayo ng yung na-compute nating mga AY, AX, yung loadings at point A. So, ano bang nakalagay dito? So, positive yung ating AY. So, ito siya. So, wala tayong AX, 0 daw. Positive yung ating AY, so tamang pa to the right siya. Negative yung ating AZ, so meaning counter clockwise siya. So, lagay na natin. To the right daw po yung AX. And counterclockwise naman daw yung ating A sub Z. Okay? So, pwede na nating makompute yung
internal loadings at point C. Okay, at point C na tayo. So, ngayon, halimbawa, ang ating normal force ay to the left naman at point C. And yung shear force natin ay ginawa ko namang downward force. And yung ating moments at point C ay clockwise naman. So, compute na natin. First, summation, equations of equilibrium, summation of forces at x-axis is equal to 0. So, siya ay to the left is equal to the right. So, ano ba yung mga forces to the left? So, meron ba? Yes po, meron po. Yung ating normal force at point C. So, meron pa ba? Wala na po. Meron ba tayong forces to the right naman? Wala po. Diba ang AX natin ay equals to 0. So, yan. Na-compute na natin yung isang value na normal force. Next. So, yung ating AY ay pataas. Nakalimutan kong ilagay yung AY natin. So, summation of forces at y-axis is equal to 0. So, all the upward force is equal to downward force. So, ano ba yung upward force natin? AY. So, meron pa bang upward force? Wala na po. Yung mga downward force, meron tayong 135 newtons. Meron din tayong 540. Newtons. Plus, yung ating shear force at point C. So, meron tayong value ng A sub Y, which is 1,215 newtons. 1,215 newtons is equal to 135 newtons plus 540 newtons plus shear force at point C. So, shear force at point C is equal to 540 newtons. Okay, nakuha na natin yung shear force at point C. Next, summation of moments at point C naman. So, ginawa nating clockwise yung positive. So, clockwise is equal to counterclockwise. So, clockwise, so makikita nyo, yun yung ating unknown or yung ating required na moments at point C plus. Yan. Yung ating 1, 2, 1, 5. Okay, yung ating A, Y, or A sub Y. So, clockwise din yan. 1, 215 newtons times from yung AY, ang distance from AY to point C ay 3 meters. Is equal to, wala ng clockwise, so counterclockwise na siya. So, unahin natin yung ating 135. 135 newtons
distance from 135 to point C ay 2 meters plus yung ating 540 newtons. Ang distance niya ay 1 meter plus ano pa? Yung ating A sub Z. Diba ito? A sub Z. Nakuha natin kanina ito. Yan. So, plus 3, 6, 4, 5 Newton meter. So, di na natin siya i-multiply sa distance from C. Kasi bakit? Kasi in terms ng meters na, may distance na siya, di ba? Kanina. Okay? So, solving for moments at point C, is equal to 1,080 Newton meter. Okay, so nakuha na natin yung ating shear force, normal force, and bending moment. So medyo mas matagal to kasi nakakonect yung pinili mo, nakakonect siya sa other or may connection siya or meron siyang support. Okay, yung fixed support, ito siya. Pero kung yung isang pinili mo, yung hindi nakakonect sa other body or sa support, so mas madali or mas mabilis mong masosolve yung ating normal force, shear force, and yung bending moment. Okay? So okay lang sa akin kung maalin dito yung gamitin nyo. Okay? So pero mas gusto ko na ang pagpraktisan nyo is yung option 2, yung nakakonect sa body. Okay? Sa other fixed support. So bakit? Kasi dito sa sample problem number 3 or malay mo sa exam, nakakonect siya sa other body. Katulad dito. Ito yung sample problem number 3 natin at point E. Ito daw, yung kailangan nating hatiin at point E. Ngayon nakita mo nakakonect yung A sa dito sa rod. Ngayon itong C meron din. 'Di ba? So dalawa, maalin po ang pipiliin namin, may connection pa din. So kailangan i-solve niyo talaga yung solve niyo muna yung mga reaction or resultant loadings ng reactions or supports bago nyo i-cut. Okay? So, ang checking ko naman dito, taas tayo. So, mapapansin nyo yung option 2. So, di ba option 2 to? Normal force ay 0. Ang ating shear force ay 540 Newton and ang ating bending moment ay 1,080 Newton meter. So, sa option 1, parehas lang. So, siya ay 0 din. Ang ating shear force ay 540 din. And ang ating bending moment ay 1,080 Newton meter lang. Negative po to. Bakit po negative to? Hindi po same ng value kasi yung isa positive. So, yun ay mali ka lang ng conclusion. Sa halip na clockwise, dapat pala ay counterclockwise. So, ito yan. Kaya tayo naglagay nito. So, naging positive naman siya. Basta lalagyan mo ng counterclockwise. Okay? So, yun na lang yung checking nyo. Okay lang din. Try nyo option 1, option 2. Then, pwede nyong tinanong nung previous section kanina, ma'am, ano pong checking nyo dyan? Paano nyo malalaman na tama ba yung nagawa ko? So, ang aking checking dito, isinasolve ko siya parehas, option 1 and option 2. So, pag parehas siya ng value, kahit na iba yung itong negative or positive, okay? Okay lang, kasi at least nagkaparehas ng value. So, meaning, mali lang yung assumption mo or conclusion mo na left pala dapat, right pala dapat, counterclockwise pala dapat. Okay? So, any questions or clarifications sa problem number 1? Okay. Yes po. Ma'am, can we have the full screen po ng solution po para po makapag-screenshot po? Sige, ganito na lang.
i-send ko na lang sa inyo. Gagawin ko siyang ngayon na. I-send ko na sa inyo yung PDF file. Thank you po. Okay. Okay, may questions ba? Clarifications? If may hindi naiintindihan, so sa face-to-face, try natin, ma'am, ito po hindi ko siya maintindihan. Paano nyo po nagawa to? So, okay lang sa akin ulitin yan. Okay? So, yan. Kung wala ng questions, clarifications, so thank you, engineers, and have a nice day. Thank you, guys. Thank you po. Thank you po. Thank you po, ma'am. Thank you. Thank you po. Thank you po, ma'am.